beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, breaking news. Nag-umpisa na ho ang hearing sa Senado. At syempre mga kababayan, bida-bida ang mga senador nyo. Ganon talaga mga kababayan at magiging kontrabida ang mga kontratista nyo. Di ba mga kababayan? So yan ang ating tatalakayin. Ano pang iniintay nyo? Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At wala nang masyadong intro. Dahil mga kababayan, kailangan nating madaliin ito. Eto na mga kababayan ko. Nako, si Jinggoy ho at saka si Diskaya mga kababayan. Grabing galit na galit niya no. Jinggoy nako. Parang talagang makikita natin yung tensyon sa Senado. Dahil nga dito mga kababayan kay Sara Diskaya. Nako mga kababayan ko, ginisa ng husto. At ito mga kababayan ko, Claudine ko, nagre-reklamo na. Ayon daw, di umano sa kanyang kaibigan, abay nagkaka-anxiety na. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Pumapangit ang imahe ng buong pamilya kapag ka ikaw ay nasasadlak sa pangungurakot sa bayan. Nako mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, wag nyo nang nanaisin. Kung mahal nyo talaga yung mga anak ninyo. Kung mahal nyo pamilya nyo. Wag na ho kayong pumasok sa politika para magnakaw. Yan, mga kababayan. At ito na nga, Jinggoy, pasok! Metro Manila. Ito na, mga kababayan ko. Sa mga hindi ho nakakakilala pa kay Sara D. Sara D. Hindi ho si Sara Duterte. Parehas lang daw di umano silang magnanakaw, mga kababayan, parehas lang daw ho silang di umano yung mga magnanakaw. Sara D, Sara Duterte. Sara D, Sara Diskaya, mga kababayan. Shoutout sa inyo lahat, Tita Ning Helen Mangkaw, Nighthawk, nandyan na. Senma Lenan, nandyan na rin si Nognog, si Sail Comela, nandiyan na rin si Mark Rohel, Isabella Pinspan, nandiyan na rin si Daisy Tanerla Chopilo. Yan, mga kababayan ko. So sige, tuloy na natin to mga kababayan, para mabilis. Pasok! Po, outside Metro Manila. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Next na pating talaga naman, wala daw Ghost Project. Wala. Wala daw. Rado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may Ghost Project, pakukulong kita rito. Nakaw! Yan na. Minimo totoo. Nako, mga kababayan, pinapaamin na. Grabe, Ang hirap ng ganyan. Yung sitwasyon na ganyan, mga kababayan ko, na nanganganib ang buong kabuhayan mo. Kapag ikaw napatunayan na may kasalanan dito, mga kababayan, sigurado. Sigurado, mga kababayan, yung buong mga pinagpaguran mo, kung nakaw man yan, o mabuti man, mga kababayan, ay talagang nagdelikado. Nako, mga kababayan. Sige na! Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Nako. Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Nako, dami, 400 projects. Ang dami, mga kababayan, Dami! Tuloy. Yes po. Submit mo rito sa committee. Okay po. Ilang beses kayo nag-bid sa isang taon? At ilang beses kayo nanalo? Nako. Madami po kaming figures right now, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Oo nga! Kagalit si Jinggoy, mga kababayan. Galit na galit. Dapat nga handa ka kasi nga pumunta ka. Pag-uusapan nyo nga mga project nyo. Grabe to si Jinggoy. Ano ba? Sis! Tuloy. Yes You po. do not come here unprepared. Nako nga, Alam mo na tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oo nga, papa-interview ka kasi.
Tapos nagbayad ka pa ng 10 million. Sabi? Totoo ba yon? Oo, di umano yun. Nagbayad pa ng 10 million ito eh. Kaya paring Julius eh. Totoo ba yun, paring Julius? Balato naman, ano? Grabe. Ha? Nagpa-interview ka pa kay Corina daw. Oh, di ba, mga kababayan ko? Yan ang sabi-sabi ngayon eh. 10 million kada isa eh. Oh, try mo kayo magpa-interview sa akin, ano? Kahit na 50, pwede na. Ha? Kahit na ano eh. Ha? Kahit pang Starbucks lang. I-interviewin kita. Di ba mga kababayan ko, ano? Yan kasi eh. Inuuna nyo, yabang eh. Oh, tuloy. Oh. You have to come here prepared. O nga. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the Oh. statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. Oh, ngayon na. Banggitin mo, kaya lang hindi masabi mga kababayan ko eh. Kaya nagagalit itong si Jinggoy, mga kababayan. Oh, eto pa. Oh. Oh. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury? Nako, eto na mga kababayan, marami ditong interesado. Ano po? Maraming interesado din mga kababayan ko sa imported na mga sasakyan. Oo, mga kababayan ko ha. Dito na ho, malalaman natin kung gaano ba talaga katotoo. Kasi ho, mga kababayan, kung babalikan nyo yung mga video na pinalabas natin dito, abay, sinasabi mga kababayan oo, 100 mahigit na mga luxury cars ang meron po sila. Ngayon, parang nag-iiba ho, mga kababayan. Oo, nag-iiba yung litanya. Oh, Jinggoy, galingan mo ha. Oo, galingan mo na ha. Talay. Cars. Ulit. Madam Diskaya, Mm. saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nako, dami. Nasa, Ilan? 100 plus yung sinabi mo, ha? Oo, kung ano man yung tatanungin ko sa kanya. Tatanong ko lang naman kung paanong maging katulad niya. Tatanungin ko, paano maging katulad mo, Sarah? Yun ang itatanong ko. Eto na mga kababayan ko. Ilan na? Nagbibilang ka pang, nako, ikaw, naiinis kaya ako sa sinungaling. Oo, di ba nakakainis kapag sinungaling, mga kababayan ko? Tingnan nyo ito. Oo. Palakihan na lang yata ng nunal sa ilalim ng ilong eh. Oo, panalo na to. Pero mga kababayan ko, sana magsabi ng totoo, no? Ito na, 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Kita nyo bakit naging 28? Hindi naman 28 yun Teka nga muna. Hanapin nga natin mga kababayan ko. Sinungaling eh. Hindi naman 28 yun. Yung sinasabing mga luxury cars, mga kababayan eh. Oo, mukhang mukhang nagsisinungaling si Sarah, Oo, basta ba Sarah, sinungaling talaga, mga kababayan ko? Kasi parang hindi naman yung sinasabi, 28 cars? Talaga ba? Dali nga, nasan ba yun? Nasan ba yung Boss Mike? Nako, nawala na yata, Boss Mike. Kasi sabi, marami yun eh. Bakit parang umonti, Oo, ang pagkakaalala ko, mga kababayan ko, abay 100 plus na mga sasakyan daw yon. Pero mga kababayan bigla yatang kumonti na lang. Ito, Na mag-asawang Sara at Curly Discay. Ito mga kababayan ko tingnan natin, mukhang nagsisinungaling Mukhang pag Sara di talaga mga sinungaling ito, pakinggan natin. Ipinakita ng mag-asawang Sara at Curly Discaya ang nasa 40 sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe sa kanilang bahay at opisina sa Pasig. Kita mo dito hindi natugma 40 mahigit eh. Tapos
Marami sa mga ito, American brand at meron silang ilang modelo na hindi makikita sa bansa. Oh, Meron din silang malapalasyong tahanan na nagsisilbing opisina ng St. Gerard Construction. Nako. Malayong malayo sa kalagayan ng buhay nila noong bago pa lang silang mag-asawa. yo. Hindi raw naging madali ang kanilang simula. Nako. Nangungupahan lang sila dati. Nako. Umabot pa sa puntong wala na silang pambayad upa. Nako, may drama pa ha. Sumabak sila sa negosyo at itinaya ang huling ipon, pero naloko. So malaki rin po yung nawala sa inyo? Malaki din nawala. Malaki Kasi din. yun na lang yung huling pera namin. Pati kotse namin na naibenta namin. Sinimula nila ang St. Gerard noong 2003 hanggang nabigyan sila ng pagkakataon sa isang malaking proyekto noong 2014 at nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang pag-asenso. Oh, yan mga kababayan ko. So dito ho yan, ano? Oo, dito ho 40 plus. Oh, sabi. Ipinakita ng mag-asawang Sara at Curly Discaya ang nasa 40 sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe. Oh, kita nyo? Maliwanag, di ba? 40 sa 100 na mahigit na sasakyan, Eka. Oh, yan oh. Ito si Sara. Basta Sara ba sinungaling? Oh, Ang nasa 40 sa may 100 nilang mga sasakyan sa garahe. oh, kita nyo? 40 sa 100 nilang mga sasakyan sa garahe, Eka. Oh, di ba? Ano sinasabi na itong 28 lang? Basta Sara talaga sinungaling eh. Oo eh. Nakakainis no kapag sinungaling oh. Yan oh. Dahil nagandahan ka sa payong. Dali. Oh. Madam Diskaya, Mm. saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Mm. Tama ba? Sir, yes po. Ah. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Yan oh. Nasa, Oh, hindi na mabilang. po. 28 lang. Ano O yun? kita nyo mga kababayan, sinungaling ano? Napakasinungaling naman nito. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita, naku balak pa sana kitang ipagtanggol eh. Pero kapag sinungaling mga kababayan, alam nyo na yan. Kapag ka sinungaling daw kasi, ang kasabihan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, Eka. Di po ba mga kababayan ko? Napakasinungaling naman pala na itong si Sara Diskaya na to. Parang si Sara Duterte lang, ano? Oo, mga kababayan, ano? Sinungaling. Talaga. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? Oh. No rin. Cadillac. Walang sports car. Hindi mahilig sa sports car eh. Jinggoy. Saan binili? Sagutin mo na. Yan na. Saan mo daw binili? Saan mo binili? Yan. Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung Naku, madadamay pa itong mga ito ipapatawag ng Senado. Tapos may iimbestigahan ng mga mga kababayan, BIR. Pati custom mga kababayan, sigurado mag-iimbestiga dyan. Yung mga binabanggit kasi ni Sara Diskaya, ay sigurado yan, may iimbitahan dyan, no? sa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Ako, okay na ako doon sa Kia Pride. Norwil. Hindi ako mapili. Tama na sa akin yung Kia Pride. Masaya na ako doon. Basta umaandar. Tuloy. Hindi ka nag-import? No po. Nako. Dito may dealer ng mga... Yes po. Meron naman, Jinggoy. Meron dyan sa Green Hills. Napakarami. Taga San Juan Kay. Ang dami dyan. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce. Meron. Meron. Naku, meron. Ano ka ba? Ito naman si Jinggoy. Nagmamangmangan pa. Meron. Pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung Ay, kakampi pala natin si Jinggoy, ano? Dito tayo sa sinungaling. Oy, Sara! Oy, huwag ka magsinungaling, ha? anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, gano'n? Yes po. Grabe, mamahal niyan. Gaganda niyan, mga kababayan, kapag kasakay ka niyan. Daig mo pa, senador, congressman. Oo! Grabe, ang gaganda ng mga sasakyan na yan. The GMC. Yun lang. Sinong dealer?
I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Sa AutoArt. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes What- po. what- Naku, paano yun? Naku, mabubusisi ang mga kababayan, maniwala kayo. Paano kaya yun? Sigurado bang yung Rolls Royce? Yung Maybach, Mercedes? Ha? Yung pong mga iba pa dyan na mga sasakyan, mga kababayan, ano? Sigurado ba talaga? Naku. What other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Nako. Yung iba Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo? Grabe, mga kababayan, may Bentley pa! Grabe talaga, no? Ang tindi, mga kababayan ko. Oh, saan kaya? Paano kaya naman nila gagamitin yun, ano? Dami. Oh, sa dami ng sasakyan, mga kababayan. Ngayon, kumonti na lang. Nung una, mga kababayan, 40. Sa 100 sasakyan nila. Tapos po, mga kababayan, naging 28 na lang. Di ba? Nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Ayan. Araw-araw gusto Collection. mo palit ng... Uy, Jinggoy, 100 ang kotse nila. Sabi mo, sinungaling siya. 100 ang sasakyan nila. Yung 40 nasa garahe lang nila. Di ba mga kababayan ko? Yung po yung binalita eh. Yung po yung niyabang nila eh. Kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... Nako, dami pa rin nun. Ito naman si Sarah, talagang tignan yung mga kababayan ko, yung mga anak niya, mga kababayan, mukhang araw-araw, ibang sasakyan ang dala. Ano po, sa atin, okay lang naman na magkahilig ka sa sasakyan. Pero teka muna, di ba? Ang tanong, ikaw nasasangkot sa mga ghost project. Di po ba mga kababayan ko? Ghost project tuloy. 4 kids lang. Bigyan mo tig-isa pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. Hindi, 100 nga mahigit yung sasakyan niyan. Niloloko kayo. My God. Nako. And Namamaygadan ka na sa 28. 100 nga mahigit daw yung kotse you bought that from the taxpayers' money? Nako! Patay na mga tanong na ganyan, Binili mo ba yan galing sa taxpayers' money? Mga kababayan, ganong tanong no? Binili mo ba yan, Eka? Galing sa buwis ng mamamayan? Nako, grabing tanong. Rektahan din si Jinggoy, No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That will be- dito. Ala ka! Ayan na mga kababayan. Huwag na tayong maglokohan dito. Aminin mo na raw. Sana, Jinggoy, ganyan ka rin kay Sara Duterte, Kung ganito ba mag-imbestiga tong mga ito kay Sara Duterte, di sana okay tayo, kaya lang mga kababayan, para bang itong mga ito, namimili lang ng mga tao na alam nila mga kababayan, hindi nila pakikinabangan sa susunod na halalan. Sige tuloy. Let's allow... And you bought that from the taxpayers' money? Nako po. No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan That will be- dito. Let's allow our people to decide on that. Kita nyo mga kababayan ko, buti pa si Tito Soto si Tito Sen medyo kalmado. Baka nakakalimutan ni Sara Diskaya, si Tito Sen ay tito nung taong nag-akusa sa kanya na si Vico Soto. Di ba mga kababayan ko? Nauna na hong nag-akusa, ito hong si Vico Soto dito kay Sara Diskaya. Ngayon, ang tanong mga kababayan ko, si Tito Sen ba pepersonalin? Si Sara Diskaya? Ay, nako. Parang namemersonal pa si Jinggoy Estrada, Mga kababayan, ang personal pa rito si Jinggoy. Pakinggan natin si Tito Sen. Pasok! All of this, Hmm. ang pagkakaalam nga namin, ang may-ari nito ay sila Mrs. Diskaya. And Mrs. Diskaya is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon? Nako, mga kababayan, bilyon na ho ang usapan. Medyo kalmado ho si Tito Sen dito.
Oo, eto hoy, tsuhin ni Vico Soto ha. Huwag niyong kakalimutan yan. Pero mukhang gigil na gigil si Jinggoy dyan. Oh, Tito Sen, pasok! Sa construction industry, anong taon po yun? Good morning po. Ah. Billion po. Opo, kwento nung, narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo Oo nga. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Nako! Kailan po itong una? Ayan ang problema mga kababayan ko, no? Yung kikita ka ng bilyon. Uy, sarap, no? Masarap para sa ibang tao. Oh, pero dito ngayon, mga kababayan, parang nagsisisi na tong mga to, ano? Ha? Sigurado, mga kababayan, no? Norwell, sigurado yun, naiihi na. Oo. Gigil magpa-grandstand si Jinggoy. Ganun talaga, sabi ko naman sa inyo eh. Tito Sen, kalmahan mo lang ha. Para hindi naman halata na tsuhin ka ni Idol Vico Soto ha. Tuloy. Ng bilyon na kumita kayo sa DPWH? Nako. Hirap sagutin yan. For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in Grabe mga kababayan, 23 years. Oo ha. Ilang taon pa lang si Pangulong Bongbong? 3 taon. So yung 20 years na pagiging kontratista nila, yung po ay dinaanan si Digong, si Aquino at saka si Gloria. Liwanagin ko lang. Mga kababayan ko, liwanagin ko lang. Ang Pangulong Bongbong ay 3 taon pa lang. Ano po? Maliwanag yan. Sabi po ni Sara Diskaya, sila daw po ay nasa 23 years na nasa construction business. Ngayon, mga kababayan ko, ibig sabihin, yung 7 taon na panunungkulan ni Digong na nakakulong sa dahig, na matandang-matanda na konti na lang ay hindi nahihinga, mga kababayan, abay, sakop na sakop yung buong 6 na taon na yon. At idagdag pa natin dyan yung 6 na taon uli ni Pinoy. Kita nyo? At 10 taon. Mahigit. Nino? Ni Gloria. Naku, mga kababayan ko, sakto. Saktong-sakto ha? Di ba mga kababayan ko? So ngayon, isipin nyo maigi. 3 taon lang to sa panahon ni Pangulong Bongbong. Yung the rest nun, kay Pinoy, kay Digong at kay Gloria ha. Baka mamaya sabihin nyo sa panahon lang ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari yan. Huwag kayong magpauto sa ganun. Tuloy. the 23 years, pwede Nako. naman siguro kami po kumita. Nang? Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Naks. So, contractor na po kami for 23 years. So you're Ayan, mga kababayan ko, contractor na to. Naku, mabubusisi yung mga project neto kay Digong. saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? Nako. I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Nako, mga kababayan ko, bakit mo naman pinayagan kasi? Di po ba? Kasi yung nag-interview sa kanya si Paring Julius at saka si Maring Kuring, bakit naman pumayag ka? Tama po ba, mga kababayan? Bakit pumayag ka? Di dapat sinita mo sila. Di po ba? Hindi mo naman sinita ngayon sinasabi mo, edited na. Nako, pagbabasihan yung pagkaka-interview sa iyo. Kung meron man doon na mga inedit, teka muna. Dapat yun yung pinalabas nyo. Kaso hindi. Di po ba?
If I may, with Yeah, the yes, permission of... with the permission of the Minority chairman, Senator Leader. President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? Nako. My father was a contractor before. Nangongontrata rin pero siya? yes po, Nangongontrata for, rin sa for DPWH? Oo, nangungontrata din daw yung tatay niya. Bak mukhang aabot pa. Mukhang aabot pa to kay Cory tsaka kay Ramos. Ano? Ha? Mukhang paaabutin pa ni Diskaya kay Cory tsaka kay Ramos. Ano? Oh, tuloy. LGU po. LGU. And then ako, I worked sa ibang bansa. Yun po. OFW pala ito, mga kababayan ko. Alam nyo na gagawin nyo. Sa lahat ng OFW natin, mga kababayan, baka gusto nyong pumasok sa construction business, ano? Oo, ayan o, maging inspirasyon nyo. Maging inspirasyon ninyo. Tuloy. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. Naku, nurse pala ito, mga kababayan ko. Nurse, wag na kayo mag-nurse. Oo, mag-ano na lang kayo, mag-contractor na lang kayo. Oo. You are a doctor. Nurse. No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. Nako. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Nako, yan ang magandang tanong. Who influenced you? Nako, yan na. Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Nako, qualified daw sila. So yun, nakakita daw sila sa PhilJeps, mga kababayan, na, pwede pala kami sumali dyan, mga kababayan. Doon na daw nag-umpisa. Talaga ba? Aminin nyo na. Eto, mga kababayan ko. Panoorin nyo to. Next. Pasok. Very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo. Noong Walang kakwenta-kwenta magtanong ito. Skip na natin yan, mga kababayan. Walang kwenta magtanong yung kalbo. Walang kwentang magtanong. Dito na lang tayo. Sa idol na. Si idol ba to? Boss Mike? Tingnan mo nga kung si idol yan. Hindi yan. Ito. Pasok. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. Walang kwentang magtanong si Bato, no? Hindi ka man lang gaganahang makinig sa kanya, no? Mga kababayan ko. Hindi ka talaga gaganahang makinig kay Bato. Ewan ko ba? Ito na lang. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Dito, huling-huling nagsisinungaling na naman to eh. Kaya nagagalit ako sa iyo, Sara eh. Sige nga, tuloy mo. Hindi po ako COO ng mga companies po. So, kung hindi ka CEO ng companies, wala ka ng kinalaman dyan. Ano ba naman yan? Ginagawa mo namang tanga yung mga kausap mo. Kami nga naiintindihan namin eh. Alam nyo mga kababayan, kahit wala pa yung pangalan, kung kumuha ka ng dami, tapos ikaw pa rin yung nagpapatakbo, ganun pa rin yun. Ito naman, no? Ginagawa mong tanga yung mga Pilipino. Iwan ko ba sa'yo? Sige, tuloy. Ma'am, you're under oath. Under oath forget. ka. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Anong pagkakaiba no? Nandun pa rin yung pangalan mo. Di po ba mga kababayan ko? Kayo ho, mga kababayan ko. Tanong ko. Kayo ay CEO na ng isang malaking kumpanya. Tapos ho, makakasali pa rin yung pangalan nyo sa isang mga kumpanya pa at marami pang ibang kumpanya.
at ang kanyang sinasabi ay hindi naman ho ako ang CEO diyan, 'di ba? Hindi ho. At hindi rin ako ang CEO. Ganun ang katwiran. Pero ang tanong, bakit nandiyan pa rin yung pangalan mo? Maliwanag ho yan, mga kababayan. Karamihan ho ng nilagay niyang opisyales sa kumpanya ay mga dami. Dami yan, mga kababayan. Oo. Sigurado, dami yan. Oo, lalabas din naman ang katotohanan. Bahala ka dyan. O, sige, tuloy. Sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ang tinatanong kung bakit nandiyan ka pa rin. Nakasangkot pa rin yung... Ito naman, ang layo ng sagot eh. Oh. Ma'am, you're under oath. Don't Kulong nyo forget. na. Opo, CFO Kulong nyo na yan. Nagsisinungaling yan. Maniwala kayo. po, pero hindi ako COO po. Oh, kita nyo? COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung kung nag-divest na po kayo, Kaya official pa rin po kayo dyan? Oo nga, official ka pa rin kung nag-divest ka na. Ibig sabihin, pag nag-divest ka na, wala ka nang makikitang pangalan dyan. Ito ginagawang tatanga-tanga yung mga Pilipino eh. Kakagigil Sagot! Sorry. Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang company. Ay, putang ina! Anong klaseng katwiran yan? Di ba ba? Anong klaseng katwiran yan? Ano tumutulong? Tignan nyo, napakasinungaling ng itsura. Tignan nyo, titigan nyo siya. Yan ho ang itsura ng mga sinungaling na tao, mga kababayan. Sinungaling eh. Tuloy. You haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest. Idol. Wala kang papel ngayon. Yung idol ko walang papel ngayon Sorry naman hanggang kinig-kinig lang yung idol ko ngayon na si Marcoleta. Sige tuloy. Before we continue, let me acknowledge the presence of Nako, ayun lang ang nasabi. Acknowledge daw kay Tulpo. Ewan ko. Senator Rapi Tulfo. Yun lang. Answer. Ayan na. Si Tulpo. Hanggang doon lang ang papel niya. Nag-acknowledge lang doon sa pagdating ni Tulpo. Wala. Hindi pwede. Hindi pwede, mga kababayan ko na isali. Eto pa. Pasok. Great Pacific. Ikaw, nandyan ang pangalan mo. No nga. Si Sara Rowena Diskaya. Hindi mo mapapagkaila eh. Birahin mo, Jinggoy. Pagkakataon mo na to para bumawi. Birahin mo. Tuloy. YPR General Contractor. Nako. Nandito din ang pangalan mo. Nako. Si Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Huwag ka magsisinungaling, Sara. Basta Sara yata, sinungaling, Uy, basta Sara, sinungaling, Nadadamay si Sara dito. Nadadamay si Sara Duterte dito, mga kababayan, Kasi, mga kababayan, mapagkukumpara na naman ng mga Pilipino na kapag Sara talaga, mga sinungaling na tao. Eto na. Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. Sagot kayo. I didn't know, Mr. Chair. Naku. Madam Sara. He's one of our employees. Nako, mga kababayan ko. Isa ho siya sa aking empleyado, mga kababayan. Isa ho siya sa aking empleyado. Di dami nga. Dami. Dami nga yan, mga kababayan. Yung kanyang mga empleyado, yung mga tapat na empleyado niya, ang ginawa, mga kababayan ko, ay ginawa hong mga opisyales o ginawang presidente, CEO, o kung ano pa man sa mga sa mga negosyo ni Sara Diskaya. Grabe, no? Tindi. Syndicate, ito na. Dami. Dami. Tama, Jinggoy. Dami yan. Dami. Dami, Mr. Chair. Madam Sara. Kita nyo yung empleyado ni Sara, hindi kilala. Ito, tingnan nyo tingnan nyo. Hindi kilala eh. Yung empleyado, hindi kilala eh. I didn't know, Mr. Chair. Hindi niya alam. Kita nyo? Madam Sara. He's one of our employees. Nako. Dami. Dami. Sigurado yan. Dami yan, Jinggoy. Daming-dami yan. Sigurado ako dyan. Diba?
Biglang maiyak, bigla na mangiyak-ngiyak si Sara Diskaya, no? Oh, tuloy. Waymaker. Sino si Nako. Gerald William Diskaya? Nako, He's ayun my na. eldest son. Okay. Nako. Yung panganay ho na anak ko, sinali pa, oh. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, kayo ikaw ang may-ari. Oo nga! Tinatanggi ho, hindi na raw ho dahil nag-digest na daw po siya, mga kababayan. Ano, nag-divest na po daw siya. Oo, oo. Dapat sinabi niya, nag-digest na ho sa sikmura ko. Lahat ng mga, mga kinita namin dyan, ano? Na-digest ko na ho. Lahat po ng kinita namin sa mga construction company namin, wala na ho, tunaw na ho. Na-digest na ho ng aking sikmura. Oh, ngayon mga kababayan, nasaan yung nag-divest? Oh, saan? Bakit nandiyan pa rin yung mga pangalan? Di po ba mga kababayan? Oh, tuloy. Tama? Part owner po. Nox. Part owner. Okay. Sabi niya lang yung part owner pero yung totoo, nagsisinungaling yan, maniwala kayo. Oh. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado? Sabihin mo na. Sabihin mo na yung iba kasi, kinuha lang yung lisensya namin, ginamit lang. Alam nyo yun yan ang dulo niyan eh. Aamin tong si Sara Diskaya na ginamit lang yung aking kumpanya ng mga kongresista eh. Ay, nako. Maniwala kayo mga kababayan, kung magagaling talaga itong sila Jinggoy na nag-iimbestiga, sasabihin talaga nito, idadamay lahat yung mga kongresista, yung mga taga DPWH, na mga sangkot dito, sangkot sa kanilang organisasyon na mga sindikato daw, sabi ni Pangulo. Ninyo. Nako. In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong 200 plus? Kokonti yun. Dali ulitin natin mga kababayan. 200 plus, kokonti yun. ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. May-ari nga. Kahit pa sabi mong part owner ka, may-ari ka pa rin. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga Kaya daw, kasi meron daw naman silang sapat na mga empleyado, mga kababayan ko. Sige nga. empleyado ninyo? In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Nako. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Nga! Ituro mo na! Pahihirapan mo pa, yun din naman ang... Ito naman ang gusto ko kay Jinggoy, rekta kung rekta. Ituro mo na! Para ituturo kaya, mga kababayan ko? Turo mo na. Oo nga. Wala po akong knowledge po. Nako! Sinungaling! Sinungaling ka. Sa totoo lang, napakasinungaling. Nakoy! Diyos ko! Sinungaling. Tuloy. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga. Oo nga. Yung bang sila lagi ang nakakakuha, mga kababayan? Sila lagi, mga kababayan, ng nakakapanalo ng bidding. Sige, tuloy. Sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Ay, grabe. Totoo yan. Nauuna nilang nakikita na sisilip nila mayroon hong naglilik. Ng mga parating na proyekto sa kanila mismo. Ibig sabihin, nasa loob ng DPWH yan. Dili kaya mga kababayan, mga congressman, umamin na kayo. Di ba? Pinipid nyo. Madam Sara. Alam mo na, meron akong popondohan, Etong project na to, sigurado na to, baka naman, paano ba ang setup natin? Hihiramin ko ba yung kumpanya mo, yung lisensya mo?
Oh, bigyan mo na lang ako ng 40% dito. Nako, mga kababayan ko. Woo! Litaw ang mga panggagancho ng mga to, mga kababayan. Parang menu lang sa restaurant Nako nga. na nakaka-order kayo kagad. Oo nga. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Oo nga, sino yung waiter nyo? Para daw, mga kababayan, parang restaurant eh. Sino ang waiter nyo na taga DPWH? Sabihin mo na! Di ba, mga kababayan, nakakagigil kasi mga sinungaling eh. Oh. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala. Nakoy, kalokohan! Ay! Yung mukha ni Jinggoy ayaw maniwala, mga kababayan. Ganyan ang mukha ng hindi naniniwala. Ha? Ganyan ang mukha. Diyos ka! Jinggoy! Oo. Sige, birahin mo. Tingnan mo, ang kababayan. Para sa kanya. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Sinungaling. Oo. Maliwanag ho, sinungaling talaga ito. Oo. Napakasinungaling, ng babae na are, mga kababayan. Sinungaling. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Ay, puta, wala daw kilala. Putik na yan, mga kababayan, imposible yan. Oo. Ipapuputol natin ang kaligayahan ni Jen Angeles kapag totoo yung sinasabi niyan. Nako, susugal ko talaga. Sinungaling. Parang si Sara Duterte talaga to. Oo. Basta Sara Duterte, sinungaling eh. Grabe, mga kababayan ko, no? Matindi. Hindi... Putik na yan. Hindi ko akalain ganung sasagutin niya na wala siyang kilala. Naniniwala po ba kayo doon? Wala akong kilala sa DPWH. Lahat mga kababayan ng kontraktor, maliliit nga kilala yung mga taga DPWH. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala? Uy, naku, sinungaling. Oo, mawalang galang sa mga naniniwala rito sa babaeng to. Pero ako na nagsasabi sa inyo, sinungaling. Oo, tuloy. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Siyempre! Panindigan mo yan. Wala talaga. Ako mga kababayan, hindi ako naniniwala. Oo, hindi lang si Jinggoy. Ako rin, hindi naniniwala dyan. Putol! Oo, putol ethics ang laban. Sino lalaban? Mga kababayan ko. Di ba? Putol ethics. Maniniwala kayo? Na walang kinalaman yan? Nako, ewan ko na lang. Sige, tuloy. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer siya. Yun nga pala, sino yung mga district engineer na nakilala mo? Di may kilala ka nga. Di ba? Ang tanong wala ka bang kilala sa DPWH? Kita nyo? Nung inulit ni Jinggoy, mga kababayan, meron na kagad kakilala. Oo nga site in contempt. Oo, dapat ito, i-contempt nyo. Pakulong nyo na yan. Utik na yan, niloloko na kayo. Di ba mga kababayan ko? Niloloko na sila Taas ngayon, bigla na. Yung mga district engineer na ang kakilala niya. Sa DPWH. Meron ako yung mga... Lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Panoorin nyo. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Oo nga. Sir, wala po akong nakakausap po. Sinungaling! Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Kita nyo, wala kang kakilala sa DPWH, ang sagot, wala po. Wala po pa rin ang sagot. Kita nyo kung gaano kasinungaling ito? Sige, tuloy. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer siya. Yun nga pala, sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At Diba? tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay. Defensive siya, Jinggoy! Defensive! Wala naman tinatanong si Jinggoy na kung may kilala kang magbibigay ng project sa'yo ang tinatanong, may kilala ka ba na mga taga DPWH? Kita nyo mga kababayan, masyadong defensive po yung ale. Defensive! Kininam. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer siya. Yun nga pala, sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero Yan! hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At Nako! tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Yun ang tanong! Di ba? Sino ang kakilala mo sa DPWH? Tapos sasabihin mo, wala.
Ay, grabe, sinungaling. Oo. Sinungaling. Tuloy. Sila, Yeah. mga DE po. DE Yeah, ng, Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, O, sino DE ba? ng, Banggitin mo yung I pangalan. can't remember their names kasi Nako! Aamin ka na nga eh. Tapos hindi mo pa maalala yung mga pangalan nila. Check mo kaya sa cellphone mo. Mga kababayan, baka nakalimutan ninyo. Ang controversial na district engineer na taga Bukawi, Bulacan, na kaibigan ni Villanueva. Yung pong nag-a-alive, alive, alive forevermore. Yung gumaganon, mga kababayan ko. Yung alive, alive, alive forevermore. Oo, alive ng alive, mga kababayan. Yung pala, bilyon-bilyon, di po ba, mga kababayan? Yan yun! Si Henry Alcantara. Nako, mga kababayan, tindi, no? Sige, tuloy. Tapos hindi mo maalala? Wala na kayong pagkakaiba ni Alive, Alive Forevermore? Si Senator Alive? Alive Andila? Mga ganon? Wala ako kakilala, Eka. Itong mga kontraktor, itong mga kung sino-sino mang taga DPWH, wala akong kinakausap, Eka. Tapos mga kababayan, lumabas yung mga video. Abay, magkakakilala pala sila. Di ba mga sinungaling? Mga sinungaling. Tuloy. I don't transact on Okay, behalf of the DE ng Laguna, companies. sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Diin ng Bulacan. Sino? Si Henry Alcantara ba? Yung pinalitan niya. Sinungaling. Tingnan nyo, napakasinungaling ng mga... magnanakaw siguro ito ng mga pondo ng bayan. ng Sabi mo, sino? teka sandali. DE ng Laguna, O, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna, sino pa? Sino DE ba? ng Bulacan, DE Hindi mo naalala pangalan nun? Diin ng Bulacan? Napaka-controversial nung pangalan. Kami nga kilala namin. Di po ba? Si Joel Villanueva nga, kilalang kilala yon. Ikaw, hindi mo kilala? Naku, kalokohan yan. DE ng... Si Hir? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Nako, ayan. Turo mo na. Turo mo na. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Nagre-reklamo ito si... Wala, hindi kita bibigyan ng papel. Wala eh. Mga kababayan, magga-grandstanding lang ho yung idol ko eh. Lalo lang sisikat yung idol ko, kaya wag na, no? So ngayon, mga kababayan ko, sa palagay nyo, abay, gisadong-gisado, pero hirap na hirap magsinungaling itong si Sara Diskaya, no? Parang si Sara Duterte lang ang peg, ano? Kung paano inimbestigahan sa Kongreso si Sara Duterte, ay ganun ho kay Sara Diskaya dun ho ngayon. Oo, hirap na hirap silang magsinungaling. Our beloved Boss Mike